Okay, magandang hapon po sa lahat ng mga nakantabay ito sa aking YouTube channel. At sa mga bago pa po dito, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas dito sa aking YouTube channel. At kaninang umaga, napanood po ninyo yung nangyaring talakayan sa pagitan ko at saka ni Pastor Lek kung saan siya ay nagpapatunay na sila ay bahagi ng tunay na iglesia. Kaya sa pagkakataong ito, dito na ako papasok para magtanong. Yan na. So, tinanong ko siya dito patungkol sa history ng True Church kasi church origin ang aming napag-usapan na tatalakayin. So, ang history of the True Church, tinanong ko sa kanya, yung mga naging bishop, proven historically ito. And then, napansin natin na ini-ignore niya. Yung kanyang mga sagot, nakagigimbal sapagkat hindi na tumutugma sa reality. Mayroon pa siya sariling standard niya sa kanyang history daw di umano. So, wag na po natin patagalin. Panoorin niyo po ito. Tapos ang iyong amos pananampalataya si Pastor Eduardo Briones, 1980. Siguro mga siguro, hindi ko masyadong maano yung eksaktong taon yan. Siguro na-convert si bro, siguro mga 19, kasi ang ministry ngayon nasa mga 46 years na eh. Siguro nasa mga nasa mga dekada. Paano mo 70 ma-prove siguro sa akin, convert. bro? Paano mo ma-prove sa akin? Anong 1521 existed na yung apostolic church ninyo? 1521. Kasi ang kwento mo kasi sa akin, misyonaryo from outside the Philippines pumasok, tapos isa doon si Pastor Eduardo Briones Sr. Ewan ko kung na-convert pa siya nung mga misyonaryong yon o galing siya sa labas ng bansa. Tapos pagpasok sa Pilipinas, nagtayo siya ng Bible School 1980. Sa madaling salita, Katoliko ng Pilipinas bago dumating itong Pastor Eduardo Briones. Walang problema. Yun na nga. So, gusto ko ngayon para kasi ang tanong kasi history ng anong tatanong ngayon, history ng True Church eh. Kasi nag-claim ka na bahagi kayo, dapat kung bahagi kayo, magkasama tayo. Kasama tayo, isang iglesia tayo eh. Kaso iba-iba iglesia natin eh. Ngayon, sige. Pastor teka Briones, 1980 rin ng Bible School. Tapos ano nangyari? Hindi, mali ka. Ikaw Noong nagsabi mga dito. 1980s, dumating yung mga misyonary sa Pilipinas. 1980s dumating ang missionary sa Pilipinas. Tapos na-convert lang si Pastor Eduardo Briones, Senior, ganon. Siguro mga 1975 siguro, basta nasa 75 to. Teka lang. 1980s dumating daw, 1980s na-convert. Paano nangyari yun? Teka lang. Ano ba talaga totoo? 1980, 1975. 1980. Hindi ko na kasi masyadong maano talaga yung ano. Alam mo kasi, ang totoo niyan, hindi man kami talaga pumupokus sa history ng Alam ng church. ko, ganyan talaga protestante, bro. Hindi talaga mapokus sa ano yan, sa church history. Alam ko protestante, yan nila Hindi yung kami- ano eh. hindi Uso sa kami aral. protestante. Hindi kami protestante. Protestante kayo. lang. Hindi. Kayo lang nagpapangalan sa amin ng protestante. Hindi kami Christian protestante. denomination Apostolic ba kami. kayo? Bro, Hindi namin kiniklaim hindi namin ginagamit ang Christian denomination, bro. ano kayo? Kaya sabi ko, apostolic ka kami. Ano yan? Religion? Denomination? Sekta? Ano yan? Hindi nga to denomination. O hindi din, ano yan? Religion? Kung tatawagin mo religion, di bahala ka. Paano naging religion? Isa lang ang religion ng Christianity. Hindi nga namin ginagamit yung salitang Christianity kasi alam mo naman siguro ang history ng Christianity. Kung hindi That kayo is a mocking name. Bro, Christianity, ano kayo? The Islam. term Christian is not originated from the followers of Jesus Christ. It is a mocking name. Alam ka, hindi namin ginagamit yung Christian, pero apostolic nga kami. Or saints. Pwede namin gamitin yung saints kasi ang kataga ni Apostol Pablo sa mga bahagi ng iglesia, mga banal eh. Sige. Okay, sabi mo, mocking name ang term Christian, ha? Sige. Sige. I-search mo sa GPT. Mocking name ang term Christian. Bakit pinagyayabang? Wala pang chat GPT, wala Bakit pang internet, pero alam ko na 1999, 1997, mocking name na yung
word Christian. Hindi namin ginagamit yun. 1997, lumitaw ang term Christian? 1997 pa lang o 1998 pa lang, alam ko na na ang Christian, ang term na Christian, mocking name. Kaya hindi namin, mula nung ako na-convert bro, 1997, hindi ko ginagamit ang Sige. Kristiyano. So, kung hindi kayo Christian, ano kayo? Apostolic saints nga, banal. Mga banal ng Diyos. Bakit banal? Kasi mga puspos ng banal na espiritu. Ito eh. Ano kasi, kung hindi ka Christian, ano ka? Judaism, Islam, ano ka? Yan nga kasi ang natutunan nyo. Yan ang Yung reality, mga- bro. Huwag mong sabihin mo yung tutunan. Yan ang reality. Kahit sa ang encyclopedia mo tingnan, talagang may religion of Christianity, religion of Islam, religion of Judaism. Talagang ganyan talagang reality. Huwag mo sabihin na sarili lang namin gawa yan. Ano ka ba? Okay, ganito. Sige. Based on reality Ganito. tayo. Huwag tayong mag-hallucination dito. Pagbibigyan kita, kung tatawagin mo akong Kristiyano, bahala ka. Pero ako, hindi namin ginagamit ang Kristiyano patungkol sa aming sarili. Kasi Ayaw. mocking name nga yan. Ayaw kitang tawagin Kristiyano. Kaya kita tinatanong kung hindi kayo Christian, ano kayo? Followers of Jesus nga, apostolic nga kami. Apostolic. Eh, yung followers Jesus Christ, Christian yun eh. Nasa Bible yun eh. Bro, kanino galing yung salita ng Kristiyano? Ha? Kay Apostol Pablo ba? Kay Apostol Pedro ba? Hindi O sa mga kanila taong galing. lumilipad? Hindi sa kanila Okay. galing. Pero alam ko kung Kaya kanino nga. galing. Hindi sa Oo, kanila oo. galing, pero alam ko kanino galing. At ang yun ay galing sa believer din. Para sa hindi. mocking name. Hindi bro. O sige. Huwag natin pagtalunan yan. O, Huwag sige, natin pagtalunan sige. yan. Hindi naman ang tema natin yan eh. Hindi. Ikaw ang nagsabi, tortures kayo eh. Meron akong dito eh, history dito eh. Ang nagtayo ng Christianity, si Kristo eh. Tapos sasabihin mo, mocking name yung Christianity. Basahin mo sa Biblia na tinayo ni Kristo ang Christianity. Hindi, ang sabi ko, ang termino Christian, si Kristo may ang mga, nagtayo tinan mo ng- ha, ang sinabi ko lang bago lang, may mga referensya ako dito na ang nagtayo ng Christianity si Kristo. Wala akong Basahin sinabi, mo bigla sa kang Biblia. bigla kang tatak. Bro, ba't mo lilimitahan yung ebidensya? Ba't gusto mo sa Biblia lang? Eh, meron ako referensya, ayaw mo yung referensya ko. Kasi sa Ayaw mo Biblia kasi ka lang. makinig sa akin. Hindi na namin ginagamit ang setang Christian. Yun na nga, kasi nga kung yan hindi original. kayo- Huwag mong ipilit kami na Kung Kristiyano hindi kami. kayo Christian, kasi yung apostolic Christian yun eh, kahit sa ang libro mo basahin yun eh. Apostolic Wala akong Christian pakialam sa mga Church eh. libro. O yun na. Kung yun ang tawag nila. Bro, let us base on reality, not on your own understanding. Ano ka What ba? is the reality? What is the reality? The reality is- meron the bang reality mga is- apostol na gumamit ng terminong Kristiyano? Meron, si Pedro, sabi niya, ipinagmamalaki niya na siya ay Kristiyano. Tapos si Pablo, sabi niya, we are Christians. We are all in one Christ Jesus. Nasa Bible Nasa yun Greek eh. ba yan, bro? Nasa O, Greek ba tinan yan, mo, bro? ba't mo na- Original na salita na yan? Ba't pupunta ka ng Greek? Argument Eh, from original eh. silence yung ginagawa mo. Hindi. Bro, tika lang. Ayaw mo ko patapusin eh. Alam mo yung bro? Alam mo yung fallacy of false requirements? Alam mo yun o hindi? False requirements? Oh, fallacy of false requirements. Alam mo yun o hindi? Hindi ako familiar dyan. O, i-research mo para malaman mo, para maiwasan mo. Ang usapan kasi natin, magpapaliwanag ka, magpapatunay ka na walang gamitan ng kahit na anong uri ng fallacy. Ang sinasabi mo kasi, fallacy of false requirements. Sige, research mo, ano yan, para maiwasan mo. Kawawa ka naman, pastor ka, wala kang alam. O sige, marami salamat. Sabi wala akong alam. O talaga wala kang alam, di mo alam na ginagawa mo, fallacy of false requirements eh. I-research mo muna. Patunayan natin dalawa ngayon. Patunayan natin I-research kung mo sino walang muna. alam ngayon. Sige, ako na lang mag-research. Ayaw mo makinig eh. Hindi na bro. Sige, Huwag mo sige. na interrupt. Nagkukwento nga ako sa'yo. Ni-interrupt mo ko Ang usapan natin kasi bro, walang gamitan ng kahit na anong uri ng fallacy. At nag-okay ka naman. Sabi ko, ang gumagamit ng mga fallacy, mga manluloko ang mga yan. Sinungaling ka. Nag-okay ka naman. Huwag ka muna mang-interrupt. Huwag ka muna mang-interrupt. Bro, Bakit mo hahatulan na gumagamit ng policy? Hindi ko nga alam na policy yung sige, ginagamit ko eh. Ano ang fallacy? Ay, wag na tayo mag-usap. Nag-i-interrupt ka eh. Sige na, okay na sa akin yung pag-usap natin yan. Bahala ka na kung ipapost mo to. Sige na. Ang kulit mo eh. Nagkukwento nga ako eh. Puro ka policy. Makinig ka muna. Wag kang gagamit lagi para hindi kita, punahin.
Gumagamit Huwag mo ka eh. kasing ipilit, huwag mong ipilit yung Kristiyano kasi hindi ka namin ginagamit yung salitang Kristiyano. Kaya nga at tigas ang ulo mo tinatanong kita eh, kung hindi kita pinipilit, ang sabi ko kung hindi kayo bahagi ng Christian denomination, Yung termino ano nga, kayo? Ano kayo? yung termino, ito makinig ka muna. Yung terminong Christian hindi namin ginagamit. Ano ang ginagamit namin? Apostolic. Naintindihan mo naman siguro. Ganun lang kasimple yun eh. Yung apostolic, Christian yun eh. Wala Christian wala yun akong eh. problema kung Christian ang tawag mo doon. Pero ako hindi ko nga Hindi ginagamit ako yung ang may Christian. tawag, lahat ng mga Bible scholars, ang apostolic is a Christian church. Ano ba Wala naman nga to? akong pakialam bro kung Diba ang Christian nga sabi ko sa tawag iyo, nila dyan. huwag mo kong bigyan ng sarili mong understanding, ibigay mo sa akin ang reality kung paano kayo nabuo. Ano Kinento kayo? ko na Paano sa'yo kayo? kanina Ano, pa eh. tapos ka na? Kinento ko sa'yo kanina pa eh. Kasi kung Hindi ganyan pa, ang hindi pa nga tapos. ngayon ang hindi masama pa para tapos. tumatakbo ka na sa sa doktrina eh kasi sariling wala pa. understanding mo na eh. Wala pa. O sige, doon na sa reality of history, paano kayo nabuo? Kung hindi kayo Christian, ano kayo? Sagutin mo. Kung mo sabihin apostolic, kung apostolic, di Christian nga kayo. Hindi mo Ano pala naman naiintindihan yan? ng Biblia. Hindi mo pala naiintindihan ng Biblia. Ang sabi niya Apostol Ako Pablo. pa hindi nakakaintindi ng Biblia eh. Kaya ko patunayan hindi sa Biblia yan. Hindi ka talaga nakakaintindi ng Biblia. Hindi ka nakakaintindi ng Biblia, bro. Ikaw mo Kasi patunayan ko na kung Christian sila. Babasahin mo sa Bible. Kung nakakaintindi ka ng Biblia, puspos mo sana ng banal na espiritu ngayon. That is the true reality. Kung nakakaintindi ka ng Biblia, dapat matagal ka nang napuspos ng banal na espiritu. Ikaw nga pili mo na puspos ka, hindi naman eh. Oh, yan argument of experience. Paano mo mapatunayan sa akin? Oh. Yung pag ikaw ba nag-speaking tongues, naiintindihan ba ng nakikinig o sabay-sabay kayo Oh. nagsasalita? Oh, doctrine ba pag-usapan natin ngayon o hindi? Hindi, kasi Oh, yun gusto mo binanggit mo na-isip. kanina eh. Argument from Experience ka eh. experience nga yan. Experience ka eh. Argument from Ang experience. sabi ko, Argument from experience is not ang a doctrine. sabi ko, wag tayo doon sa experience kasi pa experience kasi na ipapasok mo na yung doctrine ninyo. Kaya ang Wala sabi pa akong ko, binabanggit na doctrine, experience pa lang. mag-focus, wag sa experience mo kasi doctrine na yan. Dito tayo sa church origin ninyo. Wag sa experience mo, no ka ba naman? Kung sabi ko experience ko, di iba usapan na yan. Ganito lang kasimple bro. Oh, sige, sige. itong ancient apostolic bahagi ang tinatag ni Kristo. Sige, Sa maniwala ka sa hindi. Sige, magtanong ka na. tanong na ako. Okay. Ayan po, at sa pagkakataong ito, tinanong ko siya kasi nasa Biblia naman na nakarating sila sa Antioquia. At dahil nakarating sa Antioquia, sang-ayon naman si Pastor Lek na merong bishops of Antioch. So, ang ginawa ko ngayon, nilantad ko sa kanya yung list of bishops of Antioch from the first bishop down to the third bishop. So, nilantad ko sa kanya yon para kung malink ba niya ang sarili nila doon o hindi. Pakinggan ninyo ang sagot ni Pastor Lek dito. Tanong ka na. Naniniwala ka ba na na sila nakarating sa Antioquia, meron sila mga bishops doon? Alam mo ba yan? Oh, sige, naniniwala ako diyan. Sige. Naniniwala ka dyan? Sino ang unang bishop nila sa Antioch? Unang bishop ng mga sinaunang alaga sa Antioch? Oo, sino ang Kristiyano sa Antioch? Sino ang kanilang doon? Nilang first bishop doon? Ay, hindi ko nakilala yun, bro. Ba't di mo kilala? Bahagi naman kayo. Ikaw ang nagsabi, bahagi kayo eh. Ba't mo nga Tapos hindi ipipilit? mo alam. Ba't mo nga ipipilit na alam ko kung hindi ko nga alam? Paano? nga. Ikaw ang nag-claim na bahagi kayo ng iglesyang yan. Di ba? Nag-claim ka, bahagi kayo. Kung bahagi Bro, kayo, dapat alam mo. Tinatanong mo nga ako, bro, kung alam ko. Sinabi ko na nga hindi eh. Hindi ko nga Bakit alam eh. hindi mo alam, nag-claim kayo na bahagi kayo? Bro, ang tigas ng ulo mo, bro. Sa totoo lang. Sige, maririnig ulit. ko na kita. Sige, ibahin kong Ang tanong tigas ha. ng ulo mo. Ibahin kong tanong ko ha. Ang tigas ng Alam ulo mo eh. ba? Sinabi niya, hindi nga alam eh. Ito, alam mo ba? Pag sinabi ko sa iyo na ang first bishop of Antioch ay si Apostle Peter, maniniwala ka ba o itatanggi mo? Wala akong problema kung si Apostol Pedro. Di mas maganda ako kung si Apostol Pablo eh. Sige, wala problema. Sige, ngayon. Ano pa tanong mo? Tapos pangalawa, sumunod sa kanya itong si Bishop Evodios. Alam mo ba yun o hindi? Oh, nasa Biblia ba yan? O tinamon, bigla na namang nag-argument from silence na naman. Hindi argument. Oh, Bro, hindi, ba't teka lang bro? wag kang- Bible based kasi kami. Bro, sa history tayo bro kasi ang sabi ko, pag-uusapan natin history,
Wala tayong pinag-usapan na Alam- Bible alam ko alone. na- Alam ko ang drive mo, bro. Ah, History pinag-uusapan natural natin. kasi Wala church tayong- origin ang pag-uusapan natin. Wala tayong, ang ugat natin dito, bro, yung pagsilang ng iglesia. Yun na nga, nakarating sa Oh. Antioquia, sang-ayon ka. Sang-ayon Yes, ka yes, rin yes, na may yes. mga bishop sila. Sang-ayon ka rin na ang first bishop doon si Apostle Peter. Ngayon sinasabi ko okay, sa'yo kasi sige. wala kang alam. Wala kang alam eh. Sige. Oh, Sige, sinasabi wala ko ko alam, sa iyo na ang sumunod sa kanya doon si Ebodios. Yun Nasa ba? Biblia nga ba yan? Wala akong sinasabing nasa Biblia. Yan, Oh. kulang nga ang Biblia eh. Claim mo lang nga yan. Anong mo lang claim? yan. Bro, kung claim Nasa- ko lang, nasa Biblia. bro, kung Nasa claim ko Biblia. lang, walang ebidensya. Babasahin ko yung history ni Ebodios. Basahin ko sa ano ha? Hindi, basahin mo lang sa Biblia. Sa, yung pangalan niya, sa chat. sapat na sa akin. Wag kang mag-limit ng ebidensya. Ano ka ba? Tayo nagsasaliksik, walang lokohan to. Wala nga. Wag mo ililimit. Wag kang magalit. Kaya Bro, tanong lang kita, nasa wag Biblia ba yung mong binabanggit mo? ililimit. Wag mong Hindi ililimit. kita nililimitahan. Oh, Hindi kita- babasahin ko tinatanong yung lang kita history ni Ebodios. kung- Babasahin hindi, ko ha. Tinatanong lang kita Babasahin kung ko. nasa Biblia o Wag hindi. kang magreklamo dyan. Babasahin ko. Tinatanong lang kita kung nasa Biblia ba o hindi. O wala. Sinabi ko, Ganun lang. hindi kompleto ang Biblia. Kasi yung mga list of bishops sa kanilang iglesia sa Antioquia, hindi na ini-record. Wala nga Aaminin sinasabi mo sa nga lang. Bible eh. Na si Apostle Aaminin mo Peter nga ang lang na unang wala sa bishop doon Biblia. eh. Aaminin mo lang na wala sa Biblia yung karakter na yan. Aaminin Yes ko or na no lang? kulang ang Biblia, hindi detalyado. Yun ang aaminin ko. Marami ka Ang pa paligoy-ligoy eh. Biblia, Kanina, inamin ko na hindi wala akong detalyado. alam eh. Ang Kanina, sinabi, inamin ko na wala akong alam eh. Bro, Aaminin mo ngayon na wala sa Biblia yan. bro, Parang baka bro, ang sinabi sa Bible, ang iglesia may bishop. Sang-ayon ka doon, di ba? Yes, Sang-ayon ka doon. Sige, tuloy. Ang sabi sa Bible, nakarating sila sa Antioquia, sang-ayon ka doon. Okay, sige. Pagdating sa Antioquia, may bishop sila doon o wala? Okay, meron bishop, sige. Saan mo naman nabasa sa Bible na mayroon silang bishop sa Antioquia? Ikaw nga. Ay, gusto mo sumangayon ka? Nakarating. Kaya nga, sinabi mo ngayon, nasa Antioquia. Gusto mo ngayon ka eh, di ba? Kasi Sa Biblia. kapag nakita mo kasi na tila makakapabor pa ako rito, sasangayon ka. Kahit walang letra por letra. Pero pag may binanggit na ako, sabi mo na kagad, saan sa Bible yan? Bro, mali kasi bro eh. Ang Oh. bishop kasi bro, that is office. Offices yan. Bishop. Offices. Ngayon, Pero yung tao, ngayon yung inilalantad tao na ko yun sa iyo, ilalantad ko Yung sa tao na iyo, yan ang tinatanong ko sa iyo. ngayon, kung nasa ilalantad Biblia ko sa iyo ba o kasi wala. sumasang-ayon ka kasi. Bro, Oh, yung opisina ng bishop, kasi sumasang-ayon Hindi ka namatay kasi, ano ba naman to? Ikaw kasi sumasang-ayon ka kasi na meron talagang bishop. Pero ang Okay, problema nasa opisina lang, yan eh. pero ang problema Opisina yan eh. lang, hindi mo alam ang list of bishops doon. 'Di ba? kasi wala sa Biblia. Dahil wala sa Biblia ang list of bishops doon, ibig sabihin ba, hindi nag-exist ang mga taong 'yon? Okay, sige ito. Sagutin kita para Para makita ko na yung ginagawa mo, argument from silence yan. Ibig sabihin ba, dahil hindi inilagay sa Biblia ang list of bishops, wala na nag-i-exist na mga bishop na yon? Hindi yan nag-i-exist yon? Hanggang kay Peter lang? Ang opisina bro nag-i-exist. Ngayon. At least ito tayo okay ka ng opisina nag-i-exist. Nung si Apostol Pedro ay pumunta na sa Roma noong taong AD 42, sino ang pumalit sa kanya bilang Bishop of Antioch? May alam Walang ka? nakatala sa Biblia. May Walang alam nakatala sa ka? Biblia. Sinabi ko na nga hindi na ini-record sa Biblia eh. Basta igalang mo yung sagot ko. Kung hindi ka Ngayon, ang tanong bro, hindi mo ba alam? Bro, tanggapin mo na bro, nga lang ang totoo. nag-claim ka kasi na bahagi kayo. Kung talagang bahagi kayo, dapat alam mo yan. Kasi alam ko yan Sino eh. Kami naman? kasi ang tunay na iglesia, alam ko yan eh. Ay, hindi. Hindi, bro. Hindi ka totoong iglesia, bro. Kaya kong patunayan sa'yo. Gusto mo tatapikin natin yan? Ayun na nga. Ating ituloy ito. Patunayan ko na hindi ka totoong iglesia. Ating ituloy ito. Sige, i-switch Wag na mo natin. munang i-ano sa akin. Ano Patunayan ka ko eh. na hindi ka totoong iglesia. Patunayan ko na hindi ka totoong iglesia. Hindi pa tapos sa iyo. Huwag ka munang umiiwas Yung ka. sa akin lang kinikwento ko, ang sinisigit mo yung charge mo. Huwag kang umiiwas. Ang sinabi ko, alam namin yan kasi kami ang tunay na iglesia. Pero nag-claim ka kasi. Bro, nag-claim ka kasi. Bro, hindi ka totoong iglesia. Kaya kong patunayan sa'yo.
Ang dito muna, pinag-uusapan dito natin muna tayo. Wag mo ang muna iliko pinag-uusapan sa namin, akin. yung church Dito history muna namin, bakit tayo. yung Wag ka munang lumiko sa akin. Bakit yung Dahil, sa'yo pinipilit mo? Yung so, sa amin Hidel, na hindi pinag-usapan mo natin alam, dahil hindi mo alam ang list of bishop, ang reason model, wala sa Bible, ganon. Oo, hindi. Okay. Oh. Dahil Okay. ba wala sa Bible, ibig sabihin ba, ang sumunod kay Pedro hindi na existido kasi hindi na isulat sa Bible, ganon? Bro, yung opisina, bro, from the day of Pentecost, o sa pinaka Teka unang muna. bishop, bro, yung Huwag ka opisina munang- niyan huwag ka hanggang munang ngayon hindi lumihis. namamatay. Bro, wag kang Yung lumihis, opisina bro. na bishop, bro, hindi namamatay. Bro, wag ka munang Existing yan. lumihis. Existing yung bishop Kasi, niya, bro. tinanggap mo kasi kanina ang first bishop of Antioch si Apostle Peter. Sabi mo nga, walang problema kahit si Pablo pa yan. Sabi mo. Okay. Ngayon, nung ating ipalagay, umalis sila doon at lumipat sa ibang area. Sino ang papalit sa kanilang bishop doon? May alam ka? Teka lang. Sige, ano na kita para maayos tayo. Papatunayan mo ba ngayon na yung mga bishop nyo ang Hindi. nakakonect Bro, para to? hindi Yung pa mga tayo yung tapos sa amin, iyo. yung- Hindi pa tayo tapos sa iyo. Kakatanong ko pa nga lang eh. Hindi pa nga ako umaabot ng kalahati. sige. Tanong ka. Oo. Kakatanong ko pa nga lang, pinatapos Hindi. kita eh. Eto Okay, ngayon. tanong ka. Ngayon, pag umalis si Pedro doon, sapagkat siya'y umunta sa Roma noong AD 42. Proven by history yan. May papalit ba sa kanyang bishop doon o wala na? Meron o wala? May posibilidad na may papalit kasi limitado lang yung buhay niya. Okay, may papalit. Pero hindi mo lang alam kung sino ang papalit. Oo, basta may opisina na bishop. Ayan. Pag hindi Okay. ba naisulat sa Bible ang pumalit, ibig sabihin, hindi na totoo? Hindi ako ganun, bro. Hindi ako ganun. Ayan lang. Kasi, pag sinabi ko kanina, kanina, na ang pumalit sa kanya si Bishop Evodios, alam mo ba o hindi, ang biglang sagot mo, instead na, oo o hindi, ang sinagot mo kasi, nasa Bible ba yan? Simple naman kasi yung tanong ko sa'yo. Dapat sinagot mo na sana, Bro, oo, hindi wala. ikaw ang Nakabubulsa tayo magtatanong. kaagad. Bro, hindi Wala, ikaw ang bro. magtatanong. Ako ang magtatanong. Bro, Ano ka ba? tanong, Ang saglit lang kasi. intention ko dito, gusto Hindi ko, naman kita, kasi gibain yung stand mo na bahagi kayo ng True Church. Yun ang gigibain sige. ko sa mga tanong ko na ito. Kaya nga sabi sige, ko, lahat ng itatanong ko may kinalaman sa history ng True Church. sige. Yun. Mm. Dahil ba hindi na isulat sa Bible ang pumalit kay Pedro bilang Bishop of Antioch? Sabihin ba hindi na totoo? Sige, tuloy ka lang. Nagtatanong ako, sagutin mo. Ibig sabihin ba dahil hindi na isulat sa Bible ang pumalit kay Pedro doon sa Bishop of Antioch, ibig sabihin ba hindi na totoo? O yung opisina nga, bro, totoo nga yun. Existido nga Hindi yan. yan ang Kung sino tanong man ang- ko, hindi kung yan ang kanino tanong man na- ko. Kung kanino man na igawad yung Bro, red opisina herring niya, ka eh. Red herring pala sa yung ginagawa mo eh. Wag mong ibahin. Ang tanong ko sa iyo, porke ba hindi na isulat sa Bible ang pumalit kay Pedro as Bishop of Antioch, ibig sabihin ba hindi na totoo? sige, totoo na, bro, para makapagpatuloy ka lang. Ayan, Totoo wala na, sige. makapagpatuloy tayo eh kasi defensive ka masyado eh. Let's discuss all about honesty. Huwag kang masyadong defensive. Ngayon, sa lahat ng history, ang pumalit sa kay Pedro doon as Bishop of Antioch si Bishop Evodios. Okay. Tapos, ang sumunod sa kanya naman, si Bishop Ignatius. Alam mo yun o hindi? May idea lang ako siguro, bro, pero wala akong personal na research dyan. Pero Dahil- naririnig mo yung pangalang Ignatius of Yes. Antioch. Yes. Ngayon, alam mo rin ba na itong Ignatius of Antioch na ito ay disipulo ni Apostol Juan? Alam mo rin ba yon o hindi? Sige, hindi ko alam, bro. Sige. Ngayon. Kasi hindi ko pinag-aralan yung Kaya mga hindi Catholic, mo bro. alam, dahil hindi mo alam, Pinapasok mo na sa Catholic yan eh. na, at We least, are talking about our church, At least- not yours. My brother, my dear yun na friend. nga, gusto ko lang malaman kung talagang bahagi ba talaga kayo. Eto ngayon, kasi sinabi mo, pinapasok ko na sa Catholic Church, ba't mo nasabi yun? Kasi ang ipinapakilala mo na yung mga bishop nyo na, yung kiniklaim nyo ng mga bishop. Akala ko Oh, ba tama hindi ako, kami ang mali. akala ko ba pastor hindi kami ang true church? Ba't mo sinasabing ang kiniklaim ko na mga bishops namin? Ikaw ang nagsabi, 'di ba? Hindi kami ang true church.
Hindi kami ang Apostolic Church. Ikaw nagsabi nun. Ba't mo biglang sinabi ngayon na kiniklaim ko na yung mga bishops namin? Ay, kasi mga bishop nyo nga yun, di ba? O so inaamin mong nandun na nga kami talaga? Ay, bro, ganito yan. Oh. Sige, Alam ko ba, masatisfied sabi mo, ka. hindi kami ang true church. Saglit lang. Para masatisfied ka. Ito, pakinggan mo sa akin to, baka sa akin mo lang ito marinig. Ako, naniniwala ako Ito, baka wala pang tinatawag ng mga protestante, hindi man ako protestante, na magsasalita sa inyo nito. O, pakinggan mo, listen carefully Galingan mo yung pakikinig. Ako, naniniwala ako bro, na itong Catholic Church na ito, hindi na yan ngayon. Yung church na banal na itayo ni Kristo, maaari noon, naging bahagi kayo ng totoong iglesia, pero hindi na ngayon. Oh, para masatisfied ka na bro, sige. Maaari noon. During siguro mga 380, naniniwala ako na yung mga sinauna nyo pang mga ninuno, nakabahagi sa totoong church na itanayo ni Kristo. But not today. Bro, ang layo para naman, masatisfied bro. ka na. Ang layo naman, bro. Sige na. Hindi, sinentro ko na yung gusto mong sabihin eh. Gumawa ka ng strawman eh. Binabaluktot mo para madali lang para sa iyo kontrahin. Strawman ang ginagawa mo eh. Pero ito bro, sang-ayon ka ba sa akin o hindi? Na yung church nyo, nakabahagi talaga doon sa totoong iglesia ang tinatag ni Kristo. Sang-ayon ka o hindi? Talagang kami ang true church, bro. Hindi. Yan. Hindi. Kontra ka. So, hindi ngayon. ituloy natin. Papatunayan. Ituloy Sang-ayon ako natin. sa'yo, no? Mamaya na. Maghintay ka Pero na. hindi Ako ngayon. ang magpatunay. Hintayin mo ako magpatunay. Hindi, ako nagkapatunay eh. Yun na nga. Hintayin mo na ako magpatunay kasi nasa tanong ako sa patunay mo eh. Ngayon, ba't mo nasabi bro, kanina nang tapos ginamit ko na nakakain. itong Bishop Ignatius kasi kilala mo si Ignatius of Antioch, kilala mo siya eh. Bro, tapos na tayo dyan. Kilala mo Sinabi ko siya na eh. nga, Bakit mo nasabi, alam ko ang thread ng kwento mo. bakit mo nasabi na pinapasok ko na yung iglesia namin? Sino ba si Ignatius of Antioch? Hindi ko kilala yung tao na yun kung sino ba yung saan ba nagaling yan. Sabi mo kayo na, kilala mo siya. Kasi naririnig ko sa mga sa Katoliko ko rin narinig yan, pero hindi ko siya, wala akong alam tungkol sa Hindi mo kanya. narinig yan sa iglesia ni Cristo? Naririnig ko nga, pero hindi ko nga siya kilala. Yun. So, pero hindi mo alam na si Ignatius of Antioch, disipulo ni Apostol Juan, hindi mo alam yon. Siguro kung claim ng mga Katoliko, bahala na kayo. Anong claim? Kasi Hindi, wala akong- i-search wala mo. akong- I-search mo dyan. Totoo, may AI ka, di ba? Tanongin mo sa AI mo, totoo ba na Hindi ko merong magamit yung disipulo AI ko si kasi Apostol John na ang pangalan ay Ignatius? Tanong mo ngayon. Wala nga sa Biblia yan, bro. Hindi, tanong mo sa Wala AI mo. Biblia. Bro, Bro, wag mo lilimitahan. Kasi, Pasensya ka na, bro. kung lilimitahan mo, nakikita ko na kaagad na nag-claim ka lang. Wag mo lilimitahan kasi history of the true church ang pag-uusapan natin ngayon. Bro, ganito na nga, bro. Alam mo Para ba? masatisfied ka lang. Bro, Aabot tayo ng gabi nito. Ito na nga, hindi ka ba nasatisfied sa sinabi ko? Naniniwala ako na ang yung Catholic Church na ngayon, bro, nung 325 AD pa maliwanag siguro. yung tanong ko, Sige bro. na, Ha? bahagi yan ng Bro, katawan ni maliwanag ang Kristo. tanong ko sa iyo, bro. Bahagi yan ng tinatag ni Kristo. Pero hindi na yan, wala na yung Tutol kabanalan ka ba, niya bro? ngayon. Bro, tutol ka ba, bro, na si Bishop Ignatius of Antioch ay disipulo ni Apostle John? Tutol ka o hindi? Ganito kasi bro, honest answer ko sa'yo bro, ano, wala akong alam sa kanya. Hindi Kaya ko alam kung may alam ka ba o hindi kasi kung tutol Hindi ako ka, makatutol. kasi kung tutol ka, bro, ipapasearch ko sa iyo ngayon sa AI mo. May AI ka naman diyan, eh. Alam. Saka na yan bro, saka na Ay, yan. Kaya tanong mo ako kung Ako tutol na lang hindi. mag-research para sa iyo, ha. Sino Hindi ko sino si Ignatius of Antioch, okay? Bro, Ako ang mag-search ito para sa iyo. Patanungin kita kung sang-ayon ka ba rito. ako kasi ang tinatanong mo eh. Kung Sino? Bakit tututulan yung taong hindi ko alam? Hindi ko kilala. Yun na nga, magamit ako ng AI dito, tapos tatanungin ko siya, si Ignatius of Antioch ba, disipulo ni Apostle John, pag nag-yes siya, agree ka ba o hindi? Okay? Sige, based Si on your own Ignatius, history, I will anong agree. own? Based on Hindi your ko to own. history, Bro, I will hindi ko agree. to own, bro, kasi historically proven ito. Si Ignatius of Antioch ba ay disipulo ni Apostle John? Oh. Ano, hindi ko anong sagot ni ano rito ng AI.
Kung yes ba or no. Okay. Oo. Ayan. No ako. No ako. Sige. Oo. Okay. Yes, No. certificate, no ako. Kung No. nag-no ka, sabi ng Ah. ng ng AI is yes, ikaw nag-no ka. Kung hindi Sige. siya disipulo ni Apostle John, kanino siyang disipulo? Aba, hindi ko alam. Bakit tumututol? Hindi mo pala alam. Kaya nga sabi ko sa'yo, pinipilit mo akong sabagot na tumutol. Hindi, Sabi ko, kaya nga wala tayo akong gumamit alam ng AI eh. Kasi hindi mo kilala. Sinabi ko Kaya nga, kanina, bro, hindi ko nga siya kilala. kaya sabi ako mo tinututulan. kanina, naririnig mo lang siya. Tapos, tapos sinabi ko, hindi mo ba alam na siya ay disipulo ni Apostle John? Sabi mo, hindi mo alam. Ngayon, may tumatawag sa kita nga, ano lang, Nako, nako. gamay lang oras, sagit lang. Hold lang. Hello, Pastor? Sige, Pastor, kasi bali, mamaya po, Pastor, isa-send ko po, ha? Na-receive ko na po yung number. Paantay lang po, Pastor. no, tapos ka na? Wait. Hmm. No, tapos ka na? Wait lang, brother. Excuse lang. Hmm. Mamaya po, Pastor, bago po siguro wala kasing laman pa yung Gcash ni Joey. Basta ipapadala ko po kayo, Pastor, bago magsarado yung hardware po. Hello, Pastor? Hello po, Pastor? Opo, nakapag-usap lang po niya, Pastor Cornelio, kagabi, Pastor, pero okay na po, nagkapayapaan na po kami. Wait lang, bro, excuse lang. Opo, mamaya po, Pastor, ayano ko po sa inyo, Pastor, ha? Maraming salamat po. Okay, brother, proceed. Go Okay. ahead. Tinanong kita, sabi mo kanina, naririnig mo lang yung kanyang pangalan, pero hindi mo siya kilala. So, sinabi ko Opo, sa tama po yan. iyo na para makilala mo, pinapaalam ko na ito ay disipulo ni Apostol Juan. Agree ka ba dito o hindi? Sabi mo, hindi mo Tutol ako. alam. Hindi mo alam. So, ginawa ko, Tutol. gumamit ako ng AI para malaman kung talaga bang disipulo sa ni Apostle John. Ang sagot ni AI is yes. Ang sagot mo naman is no. Nag-no ka. Huwag mo pakialamin sa sagot ko. Tutol ako. Kasi nag-no ka, kung hindi siya disipulo ni Apostle John, kanino siyang disipulo? Kasi siya ang naging third bishop of the church in Antioch. Wala akong pakialam kung kayo sa disipulo. Hindi ko siya kilala eh. Hindi ko alam Bro, yung pinagaling ko tinanong ko na nga dito ako na nga ang nag-research para sa'yo kasi hindi mo kilala Tutol nga ako na hindi siya tutol disipulo ka ni sa Juan. sinabi ng AI, tutol ka sa sinabi ng AI. Dahil tutol ka, kanino ba siyang disipulo kung tutol ka Hindi sa ko nga sagot alam, ni bro. AI? Hindi ko nga alam. Ba't ka tumututol sa AI? Hindi mo pala alam ang tamang sagot. Ano ang karapatan mo naman na pigilan ako sa pagtutol ko? Tinatanong mo Natural. ako kung tutol o hindi. Napaka-bobo naman, tututol ka, hindi mo naman alam yung tutulan mo. Kaya hindi ko ako sa kilala. Pag kaya tumututol nga ako. ka, dapat alam mo ang tamang sagot. Ganito yan, bro eh. Alam kong hindi mo alam, hindi mo siya kilala, kaya nga ako na nga ang nag-research para sa iyo. At the same ang sagot, historically proven ito na si Ignatius of Antioch ay para disciple ni makapagpatuloy Apostle ka- John. Bro, para makapagpatuloy ka, ganito na lang. Igalang mo na lang yung sagot ko. Then proceed ka sa presentation mo. Ganun na lang. Kasi tutol ako eh. Wala Ibig akong sabihin, bro, kahit yung sagot mo hindi tugma sa reality, igagalang ko? Wala ka na kasi pipilitin mo kung hindi ka ako sang-ayon na disipulo siya ni Juan. Yun na nga. Dahil ang sagot mo kasi, magsalita sa'yo, wag mo akong pigilan, tutol ako. ang sagot mo kasi, salungat sa reality. Gusto mo igalang ko ang sagot mong salungat sa reality? Ganito na lang. Sige nga, bro. Para Yun na ba? lang. Pastor ka, sige. di ba? Ano pa kailan mo sa Oo nga, pagiging pastor ko? pastor ka, ba't ganyan ka sumagot?
Ang tanong ko Eh, sa bakit iyo, kanya ka rin magtanong? Eh, bastos na pala gusto mo, sasakyan kita. ang Ba't mo pakialaman yung sagot ko? Tutol nga ako eh. Wala akong ba't pakialam ka kung nga asan siya ngayon. tumututol? O sige, kung tutol ka, kanino siyang disipulo? Hindi ko nga alam. Ah? Tutol ako. Tapos, move on ka na. Nako, kawawa rin. Dadaanin mo ko sa So mga hindi mo establishment. alam na itong Ignatius of Antioch, ang third bishop of Antioch, hindi mo alam. Hindi ko nga alam. Tutol na Ngayong ako dyan. Sige, pinasinabi patuloy ko ka na sa iyo na siya ang third bishop of Antioch, sangayon ka o tutol? Tutol pa rin, bro. Sige Oh, na. kung Move tutol on ka, na. kung hindi siya ang third bishop of Antioch, ano siya? Hindi ko nga alam, bro. Proceed ka na. Tapos na tayo dyan. Sinagot ko Eh, na. ano na natin, na hindi ka talaga, true church, nag-claim ka lang na bahagi. Tapos ka na. Oh, pangsunod na tanong. Sige, Alam mo sige, ba tanong. sa history na si Bishop Ignatius of Antioch, na disciple ni Apostle John, ang siyang nagbigay ng pangalang Catholic Church? Alam mo o hindi? Oh, alam ko matagal ko narinig yung bro. O, alam mo na. Ngayon, dahil alam mo na pala na siya ang nagbigay ng pangalang Catholic Church ka ba? Catholic Church ako, Romano Catholic Church ako. Hindi, Di bro. Catholic Church ka ba? Yung tanong ko, Catholic Church ka ba? Hindi ako Romano Catholic. Hindi ako Catholic Church, bro. Hindi ka Catholic Church. Okay, Never, okay. never. So, ibig Galing ako sabihin, dyan dati, bro. hindi kayo nalilinya sa Bishops of Antioch. Hindi kayo nalilinya doon. Hindi. Sa history ng mga bishop ko, wala kami Bro, kinalaman dyan, bro. history ka, kaya nga history, kasi sabi ko Wala sa'yo, nga, pag-uusapan natin, wala history kami of the kinalaman dyan. true church. So, dahil Wala wala kami kayo, kinalaman dyan. ibig sabihin, wala kayo nitong history of the true church na ito, wala kayo nito? Ito kasi ito na yung history ng Catholic Church ang ibinibida mo sa akin eh, para papatunayan mo na kaiba ang totoong church eh. Yun ang pinakamalapit eh. Sa claim kasi na bahagi kayo ng true church. Natural, pupunta ako sa history of the true church. Kasi nag-claim ka, bahagi kayo ng true church eh. Wali ba na lang kung aminin mo, claim mo lang yon. Yan po mga kaibigan. So, yung claim nitong si Pastor Lek, sumingaw lahat. No? Nabasura lahat. Kasi yung history ng Church of God in Antioch, hindi tumugma sa claim niya. Tumugma. Sabi niya, bahagi daw sila. Kailan kayo naging bahagi? Hindi makapagsalita. Sang-ayon ba kayo na ang church nakarating sa Antioch? Sabi niya, oo. Sang-ayon ka ba may mga bishop sila? Oo. Sang-ayon ka ba na may list of bishop doon? Oo. Sino ang first bishop? Di ko alam. O sige, si Apostle Peter, okay ka ba doon? Siya, okay siya. Yung successor, si Evodius, okay ka rin dito. Nasa Biblia ba yan? O nasa Biblia to eh. History to ng Church of Antioch. Hindi naman yan history of Church of Antioch yung nasa Biblia. So eto, sangayon ka dito, sabi niya, wala akong problema dyan. Wala. Ang third of Bishop of Antioch na si Ignatius, kilala mo. Sabi niya, naririnig ko lang yan. O pinapakilala ko sa kanya, siya ay disipulo ni Apostol Juan. Tutol ka ba? Sabi niya, tutol ako. Kung tutol ka, kaninong disipulo siya? Hindi rin makasagot. Hindi makasagot eh. Hindi siya loaded question ha. Bakit? Napatunayan naman talaga na si Bishop Ignatius is disciple of Apostle John. Tutol lang siya. Kaya ang tanong ngayon, kung tutol ka, kanino siyang disipulo? Hindi rin makasagot. Oh. So dito naman tayo ngayon sa sangayon ka ba, alam mo ba ang history na si Bishop Ignatius ang nagbigay ng pangalang Catholic Church? Sabi niya, narinig din niya. Kayong Catholic Church ba kayo? Sabi niya, hindi. Hindi. So, yung connection ng Church of God from Jerusalem to Antioch, wala siyang kaugnayan doon. Therefore, hindi sila tunay na kaanib ng true church. Ngayon, sa next ating episode, bukas, mamayang gabi, alas 8, abangan po ninyo. Dito naman tayo sa, dito tayo sa kanyang, sa follow-up na question sa pag-claim nila, ano ang kanilang ginawa nung panahong binubuo ang Biblia. Pakinggan nyo ang sagot niya mamaya alas 8 ng gabi sa pagpapatuloy ng ating episode na ito sa Straight to the Point. Ito po si John Alabado, nagsasabi po sa inyo, maraming salamat po and kita-kits tayo mamaya. Bye-bye!